Bucks nanganganib malaglag sa standings dahil sa nangyari kay Lillard. Golden State naging G-League team na walang Curry. At hindi nagustuhan ng mga tao ang ginawa ni Butler matapos ang laro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Ang star ng Milwaukee Bucks na si Damian Lillard ay na-diagnose na may deep vein thrombosis sa kanyang kanang binti ayon sa opisyal na anunsyo ng koponan nitong Miyerkules. Siya ay hindi makakapaglaro ng walang katiyakan at kasalukuyang umiinom ng blood thinning medication na ayon sa Bucks ay nagpapanatili sa kanyang kondisyon habang sinisimulan niya ang proseso para sa isang malusog na pagbabalik sa laro. Patuloy siyang susuriin ng regular ayon sa team at may maingat na optimismo sa Milwaukee na maaaring makabalik si Lillard ngayong season ayon sa mga mapagkukunan ng liga na iniulat ng Sports NBA Insider na si Bill Reiter. Ang kalusugan ni Damian ang aming pangunahing prioridad, pahayag ni Bucks General Manager John Horst. Suportado namin siya sa lingguhang prosesong ito ng mahigpit na pagsusuri upang matiyak na ligtas siyang makakabalik sa paglalaro. Ayon sa mga doktor, napakaliit ng posibilidad na maulit ang kanyang kondisyon. Nagpapasalamat kami na ito ay natukoy at nagamot agad na makakatulong sa kanyang pag-recover. Si Lillard na may average na 24.9 points at 7.1 assists per game ay nagbigay rin ng sariling pahayag kay NBA reporter Chris Haynes. Kasama ng medical na staff ng Bucks, ang pangunahing layunin namin ay pangalagaan ang aking kalusugan at kaligtasan. Gusto kong maging naroon para sa aking mga anak at pamilya. Nagpapasalamat ako na mabilis na kumilos ang Bucks sa sitwasyong ito. Sinuportahan nila ako mula simula hanggang ngayon. Inaasahan kong malampasan ito at maipagpatuloy ang aking karera. Si Lillard ang pangalawang NBA All-Star na na-diagnose na may deep vein thrombosis ngayong season, kasunod ni Spurs star Victor Wembanyama na hindi na pinayagang maglaro matapos ma-diagnose noong Pebrero 20. Si Lillard, 34 na taong gulang, ay hindi na nakapaglaro sa huling tatlong laban ng Bucks, kabilang ang laban sa Suns nitong Lunes kung saan nakalista siyang out dahil sa right calf strain. Habang hindi pa siya nakakapaglaro, sumailalim siya sa imaging test sa kanyang binti ngunit walang lumabas na abnormalidad. Sa puntong iyon, bilang isang 9-time All-Star, naiintindihan na ang kanyang frustration sa hindi matukoy ang ugat ng kanyang problema. Ito ay nakakadismaya, lalo na sa ganitong bahagi ng season na hindi ako makapaglaro. Pero sinusubukan ko lang matuto patungkol dito, sabi ni Lillard nitong Martes, ayon sa Milwaukee Journal-Sentinel. Ngayon, matapos ang mas masusing pagsusuri na natukoy ang blood clot, nagkaroon na ng kaliwanagan si Lillard sa kanyang kondisyon at maaari nang simulan ang kinakailangang hakbang upang maibalik ang kanyang kalusugan. Ang pinakamagandang balita ay ang paniniwala na hindi na ito mauulit pa. Ito ay isang seryosong sitwasyon ngunit sa ngayon hindi ito mukhang banta sa kanyang karera. Gayunpaman, malaking dagok ang pagkawala ni Lillard sa Bucks habang lumalaban sila para sa magandang pwesto sa playoffs na may 11 laro na lang natitira sa regular season. Matapos ang pagkatalo nila nung Martes, bumagsak ang kanilang record sa 40-31. Kasalukuyan silang 2 laro sa likod ng Pacers para sa ika-4 na pwesto sa Eastern Conference at kalahating laro lamang ang kanilang lead sa Pistons para sa ika-5 pwesto. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay natalo sa magkakasunod na laro sa unang pagkakataon mula nang dumating si Jimmy Butler at ang pagbabalik ng 6 na beses na All-Star sa Miami ay mabilis na naging isang bangungot sa Kaseya Center nitong Miyerkules. Ang inaasahang mahigpit at matinding laban ay malayo sa inaakala dahil hindi man lang nanguna ang Warriors sa isang nakakapanlumong 112-86 na pagkatalo. Si Butler ay nagtala lamang ng 2 puntos sa unang kalahati at kahit bahagyang bumawi sa ikalawang bahagi ng laro, nanatiling isa ito sa pinakamalalang performance ng Golden State sa opensa ngayong season. Mukhang walang sigla ang Warriors nang wala si Stephen Curry. Ang superstar guard na si Stephen Curry ay hindi nakapaglaro matapos unang ideklara bilang questionable dahil sa pelvic contusion na natamo niya noong nakaraang Biyernes laban sa Toronto Raptors. Ramdam ang kawalan ng 2 beses na MVP dahil bumagsak sa mababa sa 40% field goal shooting for Warriors at just 23.7% from the 3-point range
sa isang walang buhay na opensa matapos mahuli sa score na 57-40 in halftime. Nagkaroon ng bahagyang pag-asa ang Golden State matapos ang isang 10-0 run in late third quarter na nagbawas sa deficit sa 8. Ngunit agad itong naputol at muling bumagsak ang Warriors matapos limitahan sa 16 na puntos lamang sa ika-4 na quarter. Labis na nadismaya at nagalit ang mga fans sa Curryless Warriors lalo na sa larong ito na may mataas na inaasahan dahil sa pagbabalik ni Butler upang harapin ang kupo ng 2 beses niyang pinangunahan sa NBA Finals. Mahinang opensa at hindi magandang shooting night kung bakit rin sila natalo. Pinangunahan ni Jonathan Kuminga ang Warriors sa scoring na may 15 puntos sa 4 sa 10 shooting at 6 sa 9 sa free throw line sa halos 25 minuto mula sa bench. Ngunit hindi ito sapat upang mapawi ang mga pangamba tungkol sa former 7th overall pick matapos ang kanyang 31 larong absence. Nagpakita naman ng kakayahan sa shot creation si Brandin Podziemski sa kawalan ni Curry. Ngunit nagtala lamang siya ng 14 na puntos sa hindi epektibong 6 sa 16 na shooting, kasama ang 3 rebounds at 4 na assists. Si Butler naman ay may 11 puntos at 6 na rebounds sa 5 sa 12 shooting, habang si Draymond Green ay hindi rin gaanong nakatulong at mas naging abala sa pakikipagtalo sa mga opisyal ng laro. Si Moses Moody ay nagkaroon marahil ng kanyang pinakamasamang laro ngayong season matapos pumalya sa lahat ng 9 niyang tira mula sa 3-point range at nagtapos lamang ng 7 puntos sa 3 sa 13 shooting overall. Samantala, si Gui Santos ang posibleng tanging positibong aspeto sa panig ng Warriors matapos magtala ng 13 puntos sa 5 sa 18 shooting sa wala pang 20 minutong paglalaro mula sa bench. Si Andrew Wiggins naman ay hindi kinakailangang gumawa ng malaking bagay sa opensa, ngunit nag-ambag sa paghihirap ng kanyang former team sa pamamagitan ng solidong depensa na may 2 steals at 3 blocks sa loob ng 28 minuto. Muling nanganganib na bumagsak ang Warriors sa standings at umaasa silang makakabalik si Curry sa kanilang laban kontra sa Pelicans sa New Orleans sa darating na Sabado. Ang pagbabalik ni Jimmy Butler sa South Beach ay hindi eksaktong naayon sa plano. Sa tinatawag ng ilan bilang Butler's Revenge Game, ang Golden State Warriors ang napahiya ng husto sa Kaseya Center matapos silang dominahin ng Miami Heat. Malayo sa inaasahan ang naging kontribusyon ni Butler para sa Golden State sa larong ito, nagtapos siya sa mahinang paglalaro. Matapos ang laban, hindi na nag-aksaya ng oras ang 6 na beses na All-Star at agad siyang nagtungo sa locker room. Sa sobrang bilis, pinili ni Butler na hindi makipag-usap o makipagkamay man lang sa kanyang dating mga kakampi at coach matapos ang nakakapanlumong pagkatalo. Bago ang laro, sinabi ni Butler na wala siyang dapat sabihin kay Heat President Pat Riley at na mas mabuting wala rin itong sabihin sa kanya. Hindi pala siya nag-joke sa kanyang warning sa former boss dahil hindi man lang niya binati ang kanyang dating mga kakampi pagkatapos ng laban. Hindi nagustuhan ng mga tao sa social media ang ipinakita ni Butler matapos ang pagkatalo. Nakakalungkot, dapat mas maging maayos siya, ayon sa isang komento sa X. Hindi ako magsisinungaling, ang corny nun, sabi ng isa pa. Nagbalik na naman ang kontrabida, isinulat ng isang user. Akala ko hindi siya galit sa team? Tanong ng isang basketball fan. Dahil dito inuulan ngayon ng kritisismo si Butler matapos ang laban nitong Miyerkules. Gayunpaman, batid ng marami kung paano kumilos si Butler, kaya hindi na rin kataka-taka kung hindi siya patitinag sa mga negatibong reaksyon. Sa kabila nito, 2 sunod ng talo ang dinanas ni Butler at ng Warriors. Sa ngayon, nananatili silang nasa pang-6 na pwesto sa Western Conference, ngunit nanganganib na mawalan ng direktang playoff spot. Kasalukuyang kalahating laro lamang ang kanilang kalamangan laban sa Los Angeles Clippers at Minnesota Timberwolves na parehong nasa likod ng Warriors sa standings.